farmers. Ngayon lang sila nakakaranas ng tulong galing sa Rice Competitiveness Enhancement Fund at sa financial assistance to rice farmers owning 2 hectares and below. Opo. Sa Kamara po kasi ang binabanggit ng mga tax leaders, kaya po nila isinutulong itong RTL amendment ay para mapababa yung presyo ng bigas. Kung kayo po ang tatanungin, Senator Wilder, naniniwala ho ba kayo at nakikita niyo ho ba na talagang bababa ang presyo ng bigas kapag may RTL amendment? Nagpasa po kami batas, yung Anti-Agriculture Economic Sabotage Law, na paparusahan ng mga cartel, mga profiteer, mga hoarder, mga smuggler ng bigas. Napasa na po yan ng Senado, napasa na rin po sa Kongreso. Ayaw po nilang agrihan yung BICAM namin na maipasa na yon kasi yan talagang parurusahan yung mga nagbebenta ng mahal na bigas na hindi naman dapat. Kaya nag-create pa nga kami ng special court with the consent of the Supreme Court na may special court yung anti-economic sabotage law na yan na magpo-prosecute. Kasi po nagpasa kami ng 2017 ng 2016 ng anti-smuggling, agricultural smuggling, na binigay nila ang power sa BOC, wala pong naparusahan yung isa. Pinagtaka ho na 7 taon walang naparusahan, kaya inamend po namin yun at pinagawa namin mas mahigpit. Tapos ayaw nilang aprubahan sa BICAM ng Kongreso, ng House of Representatives. Opo. Ma'am, mamaya po balikan natin yung tungkol dun sa sa anti-agricultural smuggling. Ma'am, doon po sa proposal sa Kamara, hindi naman po ibabasura yung rice tarification law, kundi particular po doon sa pagbabalik ng kapangyarihan ng MSA na mag-import ng bigas at magbenta. Pero yun po ang may kasalanan. Opo. Ang may kasalanan na mahal ang bigas ay yung mga cartel at mga profiteer, mga hoarder. Kailangan parusahan yan ng tumigil. Kasi pag hindi natin pinarusahan yan, hindi titigil yan kasi kumikita sila. Bakit ipagbibili ng MSA sa tender ang bigas nila? At hindi nila ipagbibili sa mga gustong tumulong sa mga